Nag-request nga itong asawa ko na ipagluto ko daw siya ng pugita. Kaya naman for today's video, gagataan namin ari. Syempre bago natin ito lutuin ay kailangan muna nating linisin ari ng maayos. Ayan nga't kinuskusan ko lamang ng asin na matanggal din yung pinakang lansa at saka yung pinakang madulas. Kinuskusan ko nga lamang ito sa bawat galamay at pagkatapos ay tinanggal ko na nga din yung pinakang mata niya. Binaligtad naman ng asawa ko yung pinakang ulo para daw mas maayos ng linis. Pinagtatanggal nga lamang niya dyan yung pinakang lumot-lumot at pagkatapos naman ay pinukpo ko nga ni ari ng panglabat nang mas mabilis nga daw iring lumambot. At pagkatapos naman natin aring malinisan, ngayon naman ay papakuluan lamang natin ito hanggang sa lumambot. Sa pagpapakulo naman itong pugita, naglagay nga lang ako diyan ng asin, ng luya, bawang, paminta at saka ng dahon ng laurel. At ang pinakang tubig nga ay 2 Sprite na mismo para mas malasa at mas masarap. At pagkatapos ko ang mailagay lahat ng mga samya at ricado, ngayon naman ay papakuluan lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot. At makalipas nga ni ang 40 minutos, aring at malambot na din itong pugita. Kaya naman hinango ko na. Habang ginagayat ko nga itong pugita, ay bigla ko nga naalala yung unang kain ko nito. Yung panahon nga na magjowa pa lang kami nitong asawa ko, ay pag pumupunta nga kami sa kanila, ay palaging ito yung pinapaulam niya sa akin. Doon nga lang ako sa kanila noon nakatikim ng ganitong lutong pugita at ako kakoy nasarapan. Abay sabi ko nga sa kanya, kung hindi dahil sa pugita, hindi kita sagutin. At bukod nga sa pulong kita ay mag-umpisa ng magluto, ayan nga't nagisa na ako ng bawang, sibuyas at saka ng luya. At hinalo-halo ko lang hanggang sa pumula at pagkatapos ay nilagay ko na nga din itong ginayat kong mga pugita. Naglagay din lang ako diyan ng mga pampalasang sangkap katulad ng asin at saka ng paminta. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ito at nilagay ko na nga din itong malabnaw na gata. Sa pagluluto din lang nito ay napakadali lang at walang kahasil-hasil. At ayan nga, kapag ganitong iga na nga yung unang gata na nilagay ko, ay lalagay naman natin itong kakang gata o yung pinakang malapot na gata. Kapag garininganing nailagay na natin yung malapot na gata, hindi na natin yan tatakluban para hindi maging malabnaw. Yung gariningang luto sa pugita ang hinahanap-hanap ko, yung malapot. Talaga namang amoy pa nga lamang ay amoy bagoong na nakakapanglaway. Papakuluan lang natin yan ng mga ilang minuto at naglagay nga rin pala ako diyan ng siling berde para naman may kaunting anghang. Kaunting sili lang talaga yung nilagay ko diyan dahil dito sa amin ay mahilig kami sa ginataan pero hindi kami mahilig sa mga maanghang. At ari na nga ho, umuusok-usok pa, luto na ang ating pugita. At ari naman kapatid kong bunso na pugidi ay nakaabang na agad at nanghihingi ng ulam. Pinadalhan ko nga ng isang plato at pinalta naman ng ginisang ampalaya. Ay siya, aring at nakahayin na. Syempre, bago tayo kumain, wag natin kakalimutang manalangin. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Pagkaya rin naman namin kumain, ay umahon na nga rin kami ng bundok dahil maghahango nga kami ngayon ng aming kupras. Araw nga ito ng Martes, kaya naman napakarami naming mangyan na nakakasalubong na niluluso nga yung kanilang mga kalakal para ibenta. Eto nga yung ilan sa mga kalakal nilang nilulusong pa galing sa bundok katulad nitong durian, marang, saging at saka meron pang gabi. Grabe naman kako kasipag at tiyaga magbangkat nitong mga babaeng mangyan na ito mula pa bundok pasan ang napakabigat na gabi. Ay kakoy batak na batak nga ang katawan sa trabaho. Ay talaga namang hindi ko na kayang gawin yung gayan eh. Nung mga bata pa kami, kapag umaahon din kami ng bundok, palagi rin kaming nakabangka tapos may lamang saging, ay talaga namang iyak na nga ako sa bigat. Pero nung panahon na yun ay talaga namang tiis para lamang may pambaon sa school. At ayun na nga, maigi na rin lamang talaga ngayon at maganda yung panahon, hindi baha at hindi mahirap tumawid ngayon ng ilog. Mahigit 3 tawid na ilog lang naman yung nilibanan namin at nakarating na nga rin kami dito sa may lupa namin. Dumiretso na rin nga kami dito sa kuprasan at aring at kakaunti na yung apoy niya. Kung napanood nyo nga yung nakaraang vlog ko ay nagsala nga kami nitong mga kuprasin at ngayon naman makalipas ang isang magdamag at maghapon, ngayon ay amin ang hahanguin. Katulong pa rin nga namin dito itong si Kuya Kini at siya nga na yung nagbabantay sa buong magdamag. Mahigit kumulang 1,500 nga daw yung piraso nitong aming kinupras ngayon. Sa mga hindi nga ho nakakaalam at hindi laking probinsya, ang tawag nga po pala dito ay pagkukupras. Eto nga ho pala yung pinakang laman ng nyog na pinapausukan at pinapatuyo. Kalimitan nga din daw ay ginagawa itong langis, pagkain ng baboy, sabon at saka ng kandila. Napakaraming ang produkto mula sa kopra, kaya naman itong trabahong ito ay mula pa nga ng bata hanggang ngayon ay talagang pinagkukunan pa nga rin namin ito ng pangkabuhayan. Sabi ko nga din sa aking asawa ay sipag at syaga lamang ang ating puhunan at kita'y makakaraos din.
Aring at pagkatapos naming maisilid lahat ng nyog din sa bangkat, ay dadalhin na namin ari dun sa may bahay at ari tatadtari namin. Hindi rin talaga biro itong trabahong ito. Naku, mula pa nga yun sa pagsusungkit ng nyog, pagtatapong, pagpapausok at ngayon nga ni duduklatin na. Sa pagduduklat naman ay inatanggal lamang yung pinakang laman ng nyog dun sa bao at bago nga niyan ibenta ay kailangan munang tadtarin. Inatulungan din nga kami nitong kapatid nung nanay ko at sabi nga niya nagadilihin siya daw siya para meron ding pambaon yung kanyang mga anak. Nung mga bata pa kami, kapag walang-wala din kaming maibaon, ang inagawa nga namin ay naghahanap nga kami ng nyog bago inabenta namin. Pag man din na ibenta nun ng 5 piso, ay di kayo masaya na may baon na, may pambili na ng tira-tira. Pero nung elementary nga ni kami, basta may 5 piso ka ay masaya ka na at kahit papaano ay marami-marami ka na ding mabibili. Ay abaw, ay ngayon naman 5 piso mo, ano kayang mabibili mo? Ay ngayon ka pa, ang inapagtaka ko ay bakit yung kapatid kong bunso ay kulang at kulang pa yung 50 piso? Sa inapakaano-ano mo kako yun. Mantalang kami noon 5 piso bago magapadagdag lang ng piso sa hapon ay palo pa bago maiabot. Pero tunay ka nga namang iba ang buhay noon kaysa ngayon, pati mga bilihin ay talaga namang napakataas na. Kaya naman nga kako, doble sikap pa at maliliit pa nga ng aming mga batuta. Aring at pagkatapos namin mapagtulong-tulungan na tadtarin yung pinakang kupras ay inalagay na nga din sa sako. Inapakadikdik lamang para naman mabigat at kumasya din sa sako. Awa naman ng Diyos kahit papano nga ni nakalimang sako din kami din sa aming kinupras. Pinakarga na nga namin dito sa karito ng tiyuhin ko para maidiretso na nga dun sa aming pagbintahan. Atawid nga namin ito ng ilog kaya naman kailangan talaga ditong isakay para hindi mabasa. Halos 3 tawid na ilog nga itong binabaybay bago pa nga makarating doon sa aming pagsulungan. Kasama rin nga namin dito sa pagbebenta itong si Kuya Kini dahil ang pulong namin din ay hati kami sa mapapagbentahan. Makalipas nga ng ilang minutong paglalakbay ay nakarating na nga rin kami dito sa aming pagbentahan ng kupras. Pagkarating nga din ay tinimbang na nga din namin kaagad. 27 pesos nga daw ang kilo ng kupras ngayon at lahat-lahat na may nakapagpatimbang din ng 312 kilo. Ayos din nga naman kako at nagkakwarta din naman ng mahigit 8,000 at 400. At dahil nga ni may katulong kami sa pagkukupras ay dihati nga ni kami dito sa aming napagbintahan. At dahil nga nakabahagi tayo sa kupras, aring at mabili man lamang tayo ng ulam sa bahay. Bumili nga lamang ako diyan ng 200 pesos na tilapia at kakoy pag nasabawan na ready kay katalo na. Umahagi na nga rin ako na rin 3 pirasong ampalaya at nangakoy meron kaming pang ulam sa kinabukasan. Talaga naman kahit gulay ay gintuan talaga ang presyo at bumili na nga rin pala ako ng sibuyas at saka bawang at wala na nga ni sa bahay. Nakita ko rin nga itong mga talong na inaraw-araw at talaga namang namiss ko kumain na rin. Mas masarap kaysa doon sa Violet at tari manamis-namis kaya naman bumili lamang ako ng 1 kilo. Katagal ko na nga rin naghahanap ng garining talong ay nga ngayon nga lamang nagkaroon ng tinda din sa aming bayan. Bumili na rin nga ni ako na rin 5 pirasong itlog at tari nga rin masarap doon sa ampalaya kapag ginisa. Kaunting ulam din lang naman ari mga pinagbibili namin at kahit papaano ay makaganan siya man lamang doon sa aming kinupras. At sabi nga nung asawa ko ay para man daw may masabi kami doon sa aming pagkukupras ay bumili nga ni kami ng electric pan dahil yung aming electric pan sa bahay ay sira na. Dumaan na nga kami dito sa may merkado para magtingin-tingin nga kung anong electric pan yung maganda. Ari nga ning Home Plus yung napili namin dahil ari na may matibay daw tapos mura-mura pa. 1,300 nga ni pala yung presyo ni at nang ma-check ni kuya na ayos naman at nagana ay di pinabalot na namin at binayaran na din. Nakakatuwa pa nga ni aring may-ari ng tindahan at followers daw namin siya. May binigyan pa nga akong previous na baso. Ay salamat naman ho ako. At bago nga ni kami umuwi ay dumaan muna din kami dito sa may panaderia para bumili man lamang ng pampasalubong na tinapay. Ari nga na ikabilin-bili na ng inay na bumili daw ako ng Spanish bread, ng pandikoko at saka yung mamon. Dini nga ni sa amin basta mapapaginda sa bayan ay kabilin-bili na nga ni ng inay ay bumili nga daw ako ng tinapay. Halagang 100 pesos lang naman aring nabili ko at pagkatapos nga nun ay umuwi na nga din kami. Pagkarating naman namin dito sa bahay, ay sakto nga na meron daw magpapadeliver ng video okay. Kaya naman in-unbox na nga rin itong asawa ko itong na-order niya sa Shopee na microphone. URX2 na Kevlar nga pala yung brand nito at sabi nung asawa ko ay maganda daw nga yung ganitong brand. Halos araw-araw nga ay may nagarent nung aming video okay at madalas talaga ay nasisira. Kaya naman napagdesisyonan nga namin na bumili nga ng extra ng microphone. Bali dalawang microphone nga pala yung kasama dito at meron ding transmitter tapos meron ding 4 na battery. Sabi nga nitong asawa ko hindi daw siya nagsisi na na-order niya lahat ito sa Shopee at all goods naman daw. Sinubukan niya na nga rin agad para matesting kung wala ba talagang sira at maganda tumunog. Sa palagay-lagay ko na may ayos naman aring microphone na nabili sa Shopee at kung gusto niyo rin pala at kung maitatanong niyo nga ni alagay ko na lamang ho yung link sa comment section. Sa bali
At pagkatapos nga nilang masubukan na ayos naman yung microphone, ay dideliver na rin nga nila itong video okay. Di sa may punsyonan, di nila ang din naman sa may kalapit barangay namin. Salamat na rin nga niyo sa mga nagarinta tumatangkilik ng aming munting negosyo. Abay di na nga niyo kayo sa amin ruminta. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.